XTJ125, kapapalit lang ng bagong harness, pero ganito pa rin ang kanyang andar. Bago naman yung kanyang CDI at sa kanyang regulator, original lahat, pero ganito pa rin. Ano kaya ang sira nito? Palyado yung andar niya. Tama naman yung pagkakabit ng kanyang harness wire sa kanyang regulator at sa kanyang CDI. Goods naman, pero ganito pa rin ang kanyang andar. Ito yung problema ng ating XTJ125 mga kaputing-ting. Kung nakita nyo kanina ng NRPM natin, ayaw siyang dumulo, may problema. Yan, nakikita natin yung kanyang electrolyte. Yan, walang kurinting lumalabas. Bago lang ito winiring sa kabilang shop. Di ko alam kung saan to tinatrabaho, pero dito ipapakita ko sa inyo mga kaputing-ting kung paano natin control ang ganitong pangyayari sa motor na ganito, XTJ, Yamaha. Okay, pasok Gyprox. Yan, kung makikita natin, bago na lang yung kanilang harness wire, pero test natin yung kanyang battery kung goods pa ba. So, gamit tayong test light at testing natin yung kanyang battery, goods pa ba. Goods naman yung kanyang battery, may kuryente naman, pero kaso ang problema pagdating dito walang pumapasok na 12 volts. So ang tendency nito mga kabuting-ting, kasi yung XTJ125 pag nire-rev mo humihina yung kaya charging. Hindi sa katulad ng ibang motor na kapag nire-rev mo tumataas yung kanyang charging. Ang problema dito sa mga motor ito, kapag nag-high RPM ka, yung kanyang charging medyo mahina. Katulad sila ng Raider 50 at saka Barako. Kapag naka-high rev ka, yung kanilang charging ay medyo mahina. Pero kapag naka-minor ka lang, yung kanyang charging lakas. Kailangan lang natin mapasukan ng kuryente yung kanyang CDI mga kabuting-ting. Kailangan natin na mapagana natin yung kanyang neutral light para magkaroon ng constant na supply ng 12 volts ng kanyang CDI para masolve natin ang problema sa motor nito. Ganyan lang po kasimple yung kanyang problema. Solve natin ito. Tuturo ko sa inyo step by step. Una dito mga kabuting-ting, dito tayo tutungo sa kanyang relay dahil dito yung naka-plug in yung ating socket at dito yung ating fuse. Dito muna tayo tutungo kasi kung malalaman natin na dito sa kanyang fuse nagmula yung ating 12 volts na mula dito sa ating battery na sinusupply dito sa ating ignition switch dyan para magkaroon ng 12 volts. So dito lang tayo tutungo muna. Dito tayo magpo-focus. Ang susolve, focus natin dito mga kabuting-ting. Itong kanyang pula, kailangan mapasukan ito ng kuryente mula dito sa ating battery. Ito yung fuse box na gagamitin natin, automotive fuse. So dito magda-direct lang tayo dito sa kanyang terminal. Dito tayo kukuha ng connection, putulin natin ito tapos maglalagay tayo dito. Ito yung ginagawa natin kabuting-ting, tapos na natin na ilagay yung wire dito na jumper tapos dito. Tapos tingnan natin yung kanyang ayan. Mandara siya, so pandarin natin. Yan lang po ang kanyang problema mga kabuting-ting. Naglagay lang tayo ng fuse para mapasukan ng 12 volts yung ating CDI para kapag nag-high rev tayo may constant supply siya ng 12 volts. Yan lang po sa araw nito. Maraming salamat po at God bless sa inyong lahat.